Itong balitang ito, mga bossing. Person of interest na rin ang turing ng NBI sa isang anchor ng Peanut Gallery Media Network. Oh, yan. Si CJ Hero. Oh, napansin niyo si CJ Hero kung sino yung kaboses niya, kung sino yung katapang niya, napansin niyo? Oh, kasi nung una ko nakita to si CJ Hero, ang impression ko, first impression ko, parang si Mocha. Parang si Mocha, yung tapang, yung angas. Halos pati yung itsura, halos parang parehas, morena din. Oh, sabi ko, naalala ko kasi noon tinatry ni Franco na kunin ito si Mocha sa kanyang kampo, pero wala hindi niya nakuha si Mocha. Oh, kaya gumawa siya ng sarili niyang Mocha at ito to si CJ Hero ang nakuha. Magaling man tong batang ito, magaling man to si CJ Hero, matalino, articulate, magaling din mag-English, magaling gumawa ng kanyang mga content diyan sa PGMN, pero ngayon damay na siya. Yun lang. Kaugnay ng manoy pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Please po, pwedeng tayo muna kayo. Matapos arestuin Martes ng gabi ang social media personality na si Franco Mabanta at 4 na kasamahan dahil sa pangingikil umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi nila kasi sabi nila peke daw yung pera, hindi daw yung ganun, pinaprint lang daw yan sa Ganoon naman talaga. O kaya lang yung proseso ng pagpiprint or yung paggawa ng marked money kasi 'di ba ang gagawin dapat diyan ipipicturean yung pera, no? Ito yung gagamitin natin. Tapos ito yung pera, ito yung maleta, tapos pupulbusan 'yan. Pupulbusan 'yan kasi kailangan talagang mahawakan yung pera na 'yan para yung pulbos mapunta sa kamay. Pag napunta sa kamay yung pulbos, wala nang wala nang paligoy-ligoy. Ibig sabihin talagang tumanggap ng pera itong mga ito kasi wala tayong makita dito sa kanilang raid na pumasok tapos binuksan yung maleta tapos hinawakan yung pera kasi pagkatok nila, pagpasok nila, raid na kagad eh. So dito medyo talagang maiisip mo na baka sinet up talaga ito. O kaya lang kasi yun nga yung issue dito, dapat pipicturean mo yun, dadalhin mo sa sa crime lab, tapos pipicturean mo, i-document mo yung mga serial numbers ng mga pera na yon, kung alin man doon ang totoo, i-record mo, tapos pupulbosan mo yun na pagka tiningnan sa blue light, lalabas yun sa kamay mo. And then, nyo na, yung marked money, idadalhin nyo na doon sa tao. Pag once na hinawakan yun ng tao, yung pera na yun, wala na siyang lusot. Kasi, yung pulbos nasa kamay niya. Tapos yung pera na hawak, yung mga serial number nun, naka-record sa, PNP or sa NBI or anything. Hindi kasi nila ginawa kaya doon ka magtataka eh. Pero kasi ito kasi ang problema. Meron ng video, bakit hindi pa nilabas? Kung meron kang video na ganun kahaba, 90 minutes, parang Harry Potter eh. May ganun kang video na ganun kahaba, dapat, at ganun kaganda, bakit hindi ka excited na ilabas? Bakit kinikip mo pa for weeks? So pwede rin talaga na talagang itong mamang ito, binabargain niya talaga. O meron ako dito, bibigyan kitang teaser. Tapos magaling pa yung ginamit ko dito. Kilala niyo si CJ Hero. Naku, magaling yun. Siya ang ginamit ko dito sa report na ito. Siya yung pinag-report ko. Tapos, ang bibigyan kita ng teaser. Andiyan ka sa, for 90 minutes na video yan. Kompletos, lahat ng mga projects, lahat ng mga ginawa niyong kabalbalan, nandiyan. Magkano? Di ba? So, 350 million, bumaba daw doon yun ng 300 million. So, yung possibility dahil dun sa timeline, itong Franco Mabanta plus yung kanyang sketchy na personality, tapos involved pa siya sa pinakamagnanakaw na pamilya sa Pilipinas, magdududa ka talaga sa karakter niya. Malas nito ni CJ Hero. I'm not saying CJ Hero is part of this extortion, but CJ Hero is part of the production, yung report na ginawa, yung investigation report na ginawa nila. Siya yung ginamit na mukha nung report na yon. Pero hindi ko pwedeng sabihin na involved na siya dito sa extortion na ito kung meron man. Oo, kasi empleyado man siya ng Peanut Gallery. I'm pretty sure swelduhan niya ng Peanut Gallery. Parang halimbawa, yung TV5, yung kanilang news head. Yung kanilang news head na involved sa extortion. Dahil sa isang report ni Karen Davila halimbawa. Ikukulong niyo rin ba si Karen Davila? Si Karen Davila, empleyado. Kung ano yung iutos sa kanya, gagawin lang man niya. Kasi nga, empleyado siya. So, hindi ko talaga magets bakit kasama si CJ Hero dito sa extortion na ito. Hindi naman siya executive. Anchorman lang siya ng PGMN. Diretso. We waited for the traction to be completed.
May iba pang personalidad mula sa Peanut Gallery Media Network o PGMN ang tinitingnan ng NBI. Isa na dito ang PGMN anchor na si CJ Hiro. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama si Hiro sa inireklamo kaya itinuturo siya ngayong person of interest. Sinabi niyang bilang bahagi daw ng pangingikil, may ipinadalang video clip si Nababata kay Romualdez na makakasira daw sa kongresista at Besides, CJ Hero is not here. Kung involved siya dyan sa ano na yan, dapat nandiyan siya. Pero wala siya dyan eh. So, hindi ko talaga magets. Maaring, kasi hindi naman natin sinasabi na yung video na yun is peki eh. Kaya kailangan nga ilabas na yung video na yan. Putang ina kasi, simula nung tong ano na ito, administrasyon na to, puro video eh. Meron daw sex video, dinitira sa puwet. May sex video daw, sumisinghot ng pulburon. May video ng ganito, ng ganyan. Video ng ganito, anak ng tinapay. Ito, video na naman. Puro video kayo ng video, mga hayop kayo. Ilabas nyo na kasi yung PGMN. Now is the time. Ilabas nyo na yung video na yan para malaman natin ano ba talaga laman yan. O baka naman yung video na yan, peke-peke na naman yan. naroon sa video clip si Hiro. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. Ipapatawag natin. O, ano masama doon kung nandoon siya sa video clip? O kasi kung halimbawa ipapatawag niyo siya, anong sasabihin niya? Kasama ka ba? Kasabot ka ba sa extortion? Hindi, empleyado ko niyan. Yung trabaho ko, gumawa ng report eh. O may production team kami, cameraman. Dapat pati yung cameraman, isama nyo na. Pati may hawak ng mic. Pati yung naglilinis ng kwarto, isama nyo na. Kasi isang kumpanya yan eh. So bakit nyo ipapatawag yung tao na unang-una sa lahat hindi naman involved? Halimbawa, Matibag. Yung ginawang report ni CJ Hero na siya yung nag-deliver, peke. Katarantaduhan, kabalbalan at paninira lang. Oh, yun, pwede mo na siyang paimbitahan. O para matanong mo siya, saan ba galing itong sino ba nag-utos sa inyo? Sino ba nagpondo nito? Saan galing yung mga nakuha yung information na yan? Saka nyo siya imbestigahan. Pero kung anchor lang siya, empleyado lang siya nung isang tao na kurakot, hindi naman pwedeng lahat sila damay. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung katulad ni Bongbong Marcos, yung tatay niya magnanakaw, yung nanay niya magnanakaw, hulihin na rin natin si Bongbong kung gano'n ang gusto niyo mangyari. Anak yan eh. Diba? Yun lang yung nakikita natin dito. Mali nga, again, this is my opinion na I may be wrong, pero mali yung ginagawa ninyo. Siguro, ang pinakamaganda, sabihan nyo na sila, ilabas nyo yung video, and then i-analyze nyo yung video, may katotohanan ba yung video or wala, o hocus-pocus ito, then saka kayo mag-conduct ng investigation. Siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. Sa mapapasama, siya lang yung nasa video. Ginamit lang yung video niya para i-extort etong tao. So anong kasalanan niya? Empleyado siya eh. Kung halimbawa ikaw, sir, ikaw yung kriminal, halimbawa, tapos yung kasama mo na wala namang kaalam-alam, nagbitbit lang ng bag mo, pwede na ba ikulong yun kagad? Ikaw naman yung kriminal? Hindi naman, di ba? But we want to exercise caution. Sinusubukang makuha ng GMA News ang panig ni Hiro. Naka-deactivate na rin ang kanyang mga social media account. Yun lang, bakit ka nag-deactivate ng mga social media accounts? Oy, nako, sabi ko nga sa inyo, ito, nung nakaraan, may kaaway ito na pilay na vlogger eh. Ay, pilay, hindi Pinay. Pilay na vlogger, Diyos ko po, sigurado tuwan-tuwa nagbubunyi yun. Nako po. Una nang itinanggi ni Franco Mabanta ang aligasyon ng pangingikil. We definitely didn't extort Speaker Romualdez. Pero nag-apply na raw ang NBI ng cyber warrant para sa mga nakuha nilang mga gadget ng mga suspect. Nakausap din ng GMA News ang isang NBI agent na nakipagkita sa mga kasamahan ni Mabanta para maghatid ng pera. Nag-instruction sa amin, sandalin ito sa isang lugar sa Pasig at ibang tao yung magtatanggap. Napakatanga lang ni Franco ah. Franco, tanga mo. Matalino ka sa sa mga social media pero ang tanga mo mang extort. Usually kasi gagamit yan ng ibang tao. Pero ikaw mismo yung nandiyan, katanga mo. O katulad si Saldico, o di ba? Katulad si Martin, si Bongbong, sinong ginagamit nila si Saldico para wala silang direktang kinalaman. Para pwede nilang i-deny anytime na hindi ko yan. Hindi ko kilala yan. Ginawa niya yan mag-isa. O hindi ba? Yung tawag niya, plausible deniability ba yung tawag niya? O yung i-distansya mo yung sarili mo doon sa katarantaduhang gagawa. Halimbawa, may gusto kang ipapatay. Hindi ikaw mismo yung papatay. Kasi kung ikaw yung papatay, makikita sa CCTV, yari ka. Hindi ka rin ikaw yung ko-contact doon sa papatay. O hahanap ka ng 3 tao na magpapasa-pasa ng impormasyon para maibigay doon sa hitman at mapatay yung gusto mong ipapatay. Ngayon, pag inimbestigahan yon, malayo bago makarating sa'yo na pwede mong i-deny. Katulad si Bantag, o hindi ba? Yung kaso ni Bantag, parang ang nangyari, yung si Percy Lapid daw pinatay, tapos yung pumatay, kinontak daw ng taga-kulungan, tapos yung taga-kulungan, kinontak yung isa pang taga-kulungan, tapos yung isa pang taga-kulungan, kinontak nung parang tao ni Bantag, kasama niya dun sa bilibid.
O tapos isinisisi kay Bantag. Alam mo yon na si Bantag pwede niya sabihin na ay, hindi ko pinatay yun, kung paano ko papatayin yan hindi naman sinasabi nung mga yung umamin na sila yung kumuha ng hitman, hindi naman nila sinabi na ako yung kausap nila. Yung kausap nila yung taga BJMP din na tao ko, tao ko man lang yun, no. Direct reporting sa akin yun, pero sinasabi nila na siya ang kumuha, wala naman silang patunay na ako nag-utos dun sa tao na magpakuha ng hitman. O di anong kasalanan ko doon? Dapat ganun pagka-kriminal ka. Hindi ko sinasabing kriminal si Bantag pero example lang yun, no. Si Franco dapat marami ka naman pera. Dapat ang ginagawa mo, meron kang ilang tao na gagawa nito para sa iyo. Ayaw mo siguro kuripot ka. Gusto mo yung pera, ikaw lang ang kung makukuha mo to, ikaw lang ang ikaw lang ang makikinabang. Ayaw mo nang hatiin sa maraming tao. Again, if this is true. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, a lot of vloggers are actually defending ito si Franco. Ako, I'm not defending Franco. Why? Hindi ko man kaano-ano yan. I'm not defending Franco kasi hindi naman yan Duterte aligned. Marcos man yan. Tapos ginagamit nila ngayon si Franco para idikit na naman sa mga Duterte. Ito, ba't ko ipagtatanggol yan? Iginawa niya yan. Nahuli siya sa akto. Ang ano lang dito, ang reservations ko lang dito, itong NBI ang nagtrabaho sa kanya. Hindi police. Alam naman natin yung NBI sa ngayon, ang reputasyon ng NBI bagsak talaga. So hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo dahil pare-parehas mga sinungaling yan. Once ikaw ay aligned sa mga Marcos, sinungaling ka, Timano. Once ikaw ay aligned kay Romualdez, sinungaling ka. And ngayon, once na yung report ng NBI, ikaw ay tinrabaho ng NBI, ibig sabihin, ang ending niyan sa mga Duterte na naman. So di ko talaga pagtatanggol pare-parehas yan. Giit ng abogado ni Mabanta sa inquest ng mga suspect, We felt very confident of our defense. We saw the fatal flaws of the complaint affidavit, the evidence that they've attached, and we are really confident that we built a very strong defense. sagot naman ng NBI sa aligasyong set up ang nangyaring pag-aresto. Sir, online ang sinabi nila, sir, ay sinet up daw po sila ng NBI. Nakita mo yung tendency na to avoid yung mabidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Hirap naman na tayo nasasabihin natin, Sir Rap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos. Dagdag di matibag, may iba pa mo Tatrabaho ng maayos. Puro kalaban ng gobyerno yung mga inaatake. Jason sa Eric Celis, Calgot. Puros nagsasalita against sa corruption sa gobyerno, tapos yun ang gustong ikulong. Samantalang yung mga magnanakaw ng flood control money, hindi nyo dinatrabaho. government official ang nagparamdam sa NBI. Marami-rami na po. Basta nasa gobyerno po at may mga private personalities din. Wala naman diretsyong nagsabi na na-blackmail sila, but from the looks of it, parang yun yung gustong direction. Pwede, lumapit. Ito naman si Matibag, hindi ko alam sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman pinagtatanggol tong Franco na ito. Pero ang sinasabi ni Matibag, marami na daw lumapit sa kanya, mga personalities, mga politiko, tungkol dito. Tapos hindi niya masabi kung na-blackmail sila. Ano yun? Tumawag lang sila sa'yo, tapos wala lang, nagkwentuhan kayo, tapos dinikit mo na dito kay Franco. Na isa sa mga inano niya, in-scam niya, or isa sa mga tinrabaho niya, binlockmail niya. Sabihin mo na kagad, may mga lumapit sa akin, tumawag, tapos talagang sinasabi na binlockmail sila nito. So isa yan sa mga natin, iimbestigahan natin, isa yan sa mga pag-aaralan natin kung gaano na ba katagal yan, may pruweba ba sila, kasi kung may pruweba sila, idadagdag natin dito sa kaso nito. Hindi ba? Pero ang sinabi niya is, marami na nagparamdam. Ano yung multo? Ano yung masamang espiritu? Nagparamdam? Nagparamdam na nung nahuli niyo si Franco, biglang may tumawag sa'yo. Oy, nahuli niyo si Franco? Oo. Bakit? Ba't natanong mo sa akin? Wala lang. Tanong ko lang. Ano ba yun? Di ba? Hindi niya masagot Tinanong siya So, yung bang mga tumawag sa'yo, yung mga nagparamdam sa'yo, ano ba yan? Masamang espiritu ba yan? O may amats ka lang, ganun, lasing ka, ano yan, yung tumawag sa akin, sinasabi nila na itong Franco daw na ito ay nabiktima rin sila at isa yan sa mga imbestigan. Buti kung ganun. Kung naman to si Matibag, hindi ko alam kung gumagawa na naman ng story. Okay na yung ginawa nyo rito entrapment pero yung dadagdagan nyo na naman. Yan ang mahirap dyan Hihingan namin ng panibagong pahayag ang kampo ni Mabanta. Ngayong hapon, dinala na sina Mabanta at iba pa mga suspect sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. John Consulta, nakatutok, 24 oras.
Pumalag ang kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez matapos sabihin ng founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na pinapatahimik sila ng dating House Speaker. Oh, yan. Ano sagot ni House Speaker? Kasunod dyan ang reklamo ng isang tauhan ni Romualdez na kinikila ng PGMN ang congressman ng 300 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng isang video. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez, binabaluktot ng PGMN ang naratibo. Ang tanong, anya, ay kung may humingi ba ng pera kapalit ng katahimikan. Inireport lamang umano ng dating House Speaker sa mga otoridad ang sitwasyon at inaksyonan naman ito ng NBI. Dagdag niya, anumang materyalo expose na sinabi. Isa pa yun mga bossing. Kasi syempre, NBI, ano yan? Malaking NBI is part of the government. O, kasi sinasabi ninyo na kung taon ni Bongbong si Matibag, bakit siya ang tumira kumana sa taon ng Malacanang na si Mabanta? Eh di matatamaan yung amo niya. Ito naman kasi, syempre, ako si Martin Romualdez, lumapit siya sa NBI para i-report ito. Hindi naman alam nitong NBI na itong tao na ito ay konektado sa taas na nag-appoint sa kanya o pwedeng ganun. Or talagang wala hands ang kamay ng NBI nakatali. Why? Ano rin to si Martin Romualdez is still Martin Romualdez, may kapangyarihan pa rin yan. So kapag nagsumbong sa iyo, wala kang choice kung hindi gumalaw because kapag hindi ka gumalaw baka yung susunod na vlog ni Martin makasama na yung pangalan mo, hindi ba? So trabaho ng NBI na kapag may nagsumbong ng ganyan, gawin nila. So yun yung mga ibang i-accommodate nila. Yun yung mga ibang anggulo pa diyan. Sasabing hawak ngayon ng PGMN ay irrelevant o walang kaugnayan sa iniimbestigahang alegasyon ng extortion. Kung may ebidensyaan niya ang sino man ukol sa paglabag ng isang public official, dapat anilang inilabas ito at isinumite sa mga otoridad. Hindi ito dapat gamitin para makahingi ng kapalit na pera. Ito raw ang ginawa umano ng PGMN. Git nila, ang pag-produce ng isang video na matagal nang tapos pero hindi naman inilalabas ay hindi journalism kundi extortion. Doon talaga sila nadali. Doon sa statement na nagawa na yan parang last year pa sinimulan and then 3 weeks nang gawa yan. It's a 90-minute video na kompleto sa recados. Kompleto daw pati betchin, paminta nakalagay. Yun nga ang natin. Kung 3 weeks ago, na yan? Naka-ready na. Tapos si Martin Romualdez nagsalita na siya sa kanyang yung statement niya noong nakaraan. Ba't hindi pa nila nilabas? So kung ako, miski naman ako, chismoso ako at malikot ang isip ko, iisipin ko talaga na talagang nag-e-extort sila ng pera. Ako talaga yun ang iisipin ko kasi gawa mo na tapos hindi mo pa nilalabas. Ano pang inaantay mo? Pasko? Inaantay mo? Eclipse? So doon talaga dali si Franco dito sa naratibo na ganyan. Wala kang pwedeng wala lang. Gusto lang muna namin itago tapos pag-isipan namin kung kailan namin ilalabas. Dahil sa sobrang lakas nito, tina-timing talaga namin. Ano nga yung timing? Diba? Okay man lang sa akin kung natapos nyo na ng 1 linggo, then pinagmimitingan nyo pa, paano atake, anong oras ilalabas, okay lang yun. Pero yung 3 weeks ago or weeks ago na, hindi nyo pa nilalabas, kailan nyo planong ilabas? Tapos meron ka pang sinasabi sa statement mo na if something happens to me, ilabas nyo. Ba't may ganun? So ibig sabihin, sa akin siguro sa 100%, at least mga 80% naniniwala ako na to. Hindi, siguro masyado mataas yung 80. Mga 70% na lang. 70% mukhang talagang ginamit nila to as leverage para makakuha ng pera, which is nakakalungkot talaga. Kasi dapat ang paghahatid ng balita at komentaryo dapat mula sa puso, hindi mula sa bulsa Ang ganito raw gawain ay nakasisira ng lehitimong pamahayag at napipinsala ang tiwala ng publiko sa mga tunay na media institution. Diba? Ganda naman ng report na yan. Pero yun yung opinion natin tungkol dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan